ng pechay. First, maasim. Kung parang amoy maasim, o kaya parang lemon, o kaya parang suka. Yung amoy po ha, hindi yung lasa. Normal lang po yan, wala po dapat kayong ikabahala dyan. Nangyayari po to dahil medyo acidic naman talaga yung ating inyong mga pechay. Importante po to para Sa normal lang daw na maasim yung amoy. hindi magkaroon ng iba't ibang bakterya dun sa lugar na yun. At protection din po yan para hindi magkaroon ng infection. So, kung napapakiwi o lister sa asin, ibig sabihin, healthy. Next, amoy malansa. Kung medyo amoy tilapia na naiwan sa labas ng ref, ang amoy ng pechay, baka merong infection. Isa sa common na dahilan po niyan, yung tinatawag na bacterial vaginosis. Nangyayari po ito pag nagkakaroon ng imbalance or pagbabago sa pH ng babae. Ang tendency, medyo dumadami po yung mga bakterya na naninirahan doon. May mga good bacteria po kasi sa area na yun. Kumbaga, doon talaga sila nakatira. Ngayon, kapag nagbago po yung pH, sobrang dumadami sila at nagre-release sila ng ganong amoy. Ilan sa mga risk factors nito ay kapag nag-antibiotic kayo, lalo na po yung hindi nire-reseta, kapag kayo ay buntis, kapag naghuhugas po kayo ng loob ng pechay, o kaya meron Loob ng pechay. Ayan. kayong bagong partner. Ops, mga madam, bago nyo po sampalin o pagalitan si Mister, ang bacterial vaginosis po ay hindi napapasa sa pakikipag-contact. Pero, mga bossing, baka wala kayong takas kasi merong ding mga sakit na naipapasa sa pakikipag-contact na nagkukos ng pangangamoy na malansa. Or baka naman hindi si Mister yung may kasalanan, baka si Mrs. pala. Kaya mas maganda kung magpapatest kayo parehas. Next, amoy barya. Alam niyo po yung meron kayong coin purse, tapos binuksan nyo, tapos inamoy nyo po. Yun, ganun po yung amoy niya. Pag ganito po yung amoy, ibig sabihin merong pagdurugo. Pwedeng dahil sa buwan ng dalaw o kaya naman mga ibang causes. At pwede rin